Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 14, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kalokohan yan. Mga sako ng buto na narecover sa Taal Lake, hindi planted ayon sa DOJ. Mga narecover sa lawa, kumpirmadong buto ng tao ayon sa PNP. Whistleblower Julie Patidongan, kinasuhan ng mga pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero. Commuters, pabor sa anti-sardinas policy sa mga PUV, pero jeepney drivers umaaray. Backlog sa plaka ng mga motorsiklo sa Calabarzon, umabot sa higit 800,000. Pamamahagi ng mga plaka, inaapura na ng LTO. Sa showbiz, Chomp ng Blackpink, chart toppers sa Spotify at iTunes. At Josa Ann Curtis, kinilig nang makatagpo si Park Seo-joon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa patuloy na paghahanap at pagsisid sa Taal Lake ng mga sako ng buto ng mga nawawalang sabungero, pinabulaanan ng Department of Justice ang mga naglipana online na umano'y tanim ang mga nakukuhang sako ng mga buto. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na 5 sa mga nakuhang sako sa lawa ay buto ng tao. Ang detalye sa Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Ito ang ilan sa mga sakong naglalaman ng buto na ayon sa ilang publiko, planted o scripted. Naglipa na kasi online ng mga pambabatiko sa isinasagawang search operations para sa mga buto ng mga nawawalang sabungero sa lawa ng Taal sa Batangas. Pero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, walang tanim buto o tanim sako na nangyayari. Kalokohan yan. This country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do. Mukhang nakasanayan ng magtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Dagdag pa niya, matagal-tagal pa ang gugugulin sa paghahanap ng mga buto ng mga biktima dahil sa lawak at lalim ng lawa. Sinabi rin ni Remulla na maaaring may kinalaman ang war on drugs ng Duterte administration sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabungero. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. Sa ngayon, nangangala pa ng sapat na ebidensya ang ahensya para patunayan ito. Samantala, kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na nasa kustodiya na nila ang ilan sa mga butong nasisid ng Philippine Coast Guard sa lawa ng Taal nitong mga nakaraang araw. Nakatakdang isailalim sa cross-matching ang mga ito para malaman kung talagang sila nga ang mga sabungerong kaanak ng mga naulilang pamilya. In terms of cross-matching, kumuha na kami ng mga standards sa mga kins, sa mga kapamilya ng mga missing sabungero. Ang cross-matching ng mga buto, ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is mabilis lang naman yan. Kinumpirma rin ni Torre na nasa 5 sako na ng buto ng tao ang kanilang na-recover, habang buto ng hayop naman ang iba. Mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon ng mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Patuloy ang mga otoridad sa paghahanap sa mga buto ng mga nawawalang sabungero na isiniwalat ni alias Totoy na pinatay, sinunog, sinilid sa sako at saka itinapon sa Taal Lake. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Formal nang naghain ng administrative complaint ang whistleblower na si Julie Patidongan laban sa mga aktibong pulis na sangkot umano sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Ayon kay alias Totoy, nakatatanggap umano ng milyong-milyong piso kada buwan ang mga sangkot na pulis at dawit din umano ang mga ito bilang tagaligpit sa nagdaang war on drugs.
na akong katatakutan sa kanila. Kung nagbulag sa buong pamilya ko, papatayin niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako. Pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Formal nang naghain ng administrative complaint sa National Police Commission ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kasama ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kanyang inihain laban sa 12 aktibong pulis na kasalukuyang nakadestino sa Luzon. Sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa PAR. Sila ang nagdadala doon sa Taal. Marami yan sila. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Bukod sa bayaran umano ang mga naturang pulis, alegasyon ni Patidongan, sangkot rin umano ang mga opisyal sa kriminalidad noong nagdaang war on drugs. Pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. Aabot sa 30 mga pulis ang isinasangkot ni Patidongan sa kaso kung isasama sa bilang ang mga dismissed o retiradong pulis. Anya kasama umano sila sa mga naghahatian ng 70 million pesos kada buwan. Pinagbantaan pa umano ng isang general ang kanyang buhay. Si Mr. Atong Ang, chismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. Wala pang pahayag ang naturang general sa bagong alegasyon. Samantala, nagpasalamat naman ang mga kaanak ng biktima dahil sa wakas ay nabibigyan na sila ng pansin. After 4 years, merong mga government agency na tumututok sa amin. Naiiyak ako kasi at masaya, nararamdaman namin yung suporta nyo. Sana lahat kayo huwag bibitiw. Ayon sa NAPOLCOM, susuriin muna nila ang kaso at ebidensya pero hindi ihaharap ang mga akusadong pulis sa media. Hindi namin sila ibabalandra, pero sila ipapasagutin namin. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension. Tiniyak ng NAPOLCOM na magbababa ng desisyon sa loob ng 60 araw. Isinailalim na sa performance audit ngayong Lunes, July 14 ang Presidential Communications Office. Ilang oras matapos manumpa bilang bagong kalihim ng PCO si Dave Gomez. Isinagawa ang anyay walang kinikilingang pagsusuri matapos maugnay ang ahensya sa mababang ratings ng administrasyon. Target ng dating journalist at PR executive na si Gomez na kausapin ang bawat opisyal ng isa-isa para malalimang suriin ang galaw ng ahensya. Kasama ang rerebisahin ng mga alituntunin sa media accreditation at access sa Pangulo sa mga okasyon kung saan umalma ang ilang mga mamamahayag. Tutuon si Gomez sa pagpapalawak ng digital footprint at mas maayos sa pagpapahayag ng mga programa at polisiya ng Pangulo. Sa loob ng 2 taon, si Gomez na ang ika-5 namuno sa PCO. The mandate is clear with me, but again, it should not be about me. It should be about the president's programs, the president's policies, no, and how I can help communicate it better and socialize those, no. So, mariing itinatanggi ng Department of National Defense ang balitang may hawak pang foreign passport si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayon kay Defense spokesperson Arsenio Andolong, matagal nang isinuko at tinalikuran ni Teodoro ang kanyang Maltese passport bago pa maghain ng kandidatura noong 2021. Ipinaalam na rin ito sa COMELEC, Bureau of Immigration at Commission on Appointments bago siya makumpirma bilang kalihim ng depensa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pwede ang isang individual na may dual citizenship na magkaroon ng posisyon sa pampublikong posisyon basta inirenounce niya
ang foreign citizenship bago maupo sa pwesto. Samantala, tinawag naman ng isang security expert na demolition job ang issue para sirain ang paninindigan ni Teodoro sa pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas. Naalarma ang Philippine Coast Guard at mga environmental groups sa epekto ng aktibidad ng mga Chinese vessels sa karagatan ng Pilipinas. Batay sa pagtataya ng PCG at Palawan Council for Sustainable Development, nasira ang mga bakura sa Pag-asa Reef 1 dahil sa pagsadsad dito ng Chinese Maritime Militia vessel noong June 7. Ayon pa sa PCSD, nagkalat ang basag at naputulang parte ng mga hard at soft corals, senyales na nahila ito ng angkor ng barko. Babala ng mga eksperto, nagdulot ang pagkasira ng mga bakura o coral reefs ng pagkawala ng tirahan, pangitlogan at pagkain ng mga lamang dagat. Isusumiti ng PCG ang report sa National Task Force for the West Philippine Sea para sa kaukulang aksyon. In our previous assessments in damage of a grounding vessel sa Palawan, we usually look for indications na nag-ground po talaga ang isang vessel. Makikita po natin yon sa pamamagitan ng meron pong yung mga reef structure mismo ay either na pa-flat po siya, talagang flat po, or na-turn over po. At makikita nyo po yung sand sa ilalim. O kaya naman durog na durog siya, pulverized po almost pulverized yung makikita nyong mga reef fragments kapag we didn't find any of those indicators. Instead, yung damages po na nakita po natin ay broken fragments. Broken fragments po ng mga branching corals and chip-off fragments ng mga massive corals. Coral reefs, as living organisms, also form part of the habitat of most wildlife in open sea or in our shallow waters. These are the building blocks. Coral reefs form part of the building blocks for sea life. You lose the coral reefs, you damage the coral reefs, you lose spawning capability. You lose shelter, and you lose part of the food chain. So, if you destroy the coral reefs, our fish stock, our other natural resources will diminish as well. I think. Nanumpa na si Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy. Si Garin na dating kongresista at DOE Undersecretary ang kapalit ni Rafael Rotilla na lumipat sa DENR. Kasabay nito, lumipad naman ang Pangulong Marcos sa Malampaya Phase 4 drilling site sa Palawan, kung saan umaasa siyang may madidiskubre pang gas reserves. Tinututukan ng administrasyon ng halos $900 million drilling project para mapalawig ang buhay ng gas field hanggang 2039. Ayon sa DOE, mahalaga ang Malampaya sa supply ng enerhiya, lalo't nagbibigay ito ng 20% na kuryente sa Luzon Field. Tiyak naman ni Garin, ipagpapatuloy ng kagawaran ng mga reforma kabilang ang green energy auction at pagpapalawak ng renewable energy. Sa ibang balita, inaapura na ng Land Transportation Office ang pamamahagi ng mga plaka ng sasakyan alinsunod sa ultimatum ni Pangulong Marcos Jr. Sa Calabarzon, mahigit 800,000 ang backlog sa plaka ng mga motorsiklo at kasama sa mga apektado ay mga tricycle driver na taon na ang binibilang para makuha ang kanilang plaka. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Taong 2015 pa dapat nakuha ni Mang Erwin ng plaka ng kanyang tricycle, pero dahil sa backlog sa Land Transportation Office, ngayon lamang niya ito nakuha. Pasalamat kami ngayon sa LTO kasi mas mabilis ngayon ang proseso ng plaka, saka mga bagong kuha ngayon, nakukuha agad ang plaka. Puspusan ngayon ang distribution ng LTO Region 4A ng mga plaka alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 857,000 ang backlog ng motorcycle plates sa Calabarzon mula taong 2017 pababa. Ayon sa LTO Region 4A, ipinakansila ng Commission on Audit ang kontrata sa naunang supplier ng mga plaka dahil sa kabiguang makapag-deliver sa tamang oras at alinsunod sa Korte Suprema. Bago na ang supplier ngayon.
Sa ngayon, inuuna sa distribution ang mga plaka ng mga tricycle na may prangkisa. Nandito po tayo ngayon sa City of Antipolo at humingi po tayo ng tulong sa local government unit and provincial government para po sa distribution ng plaka. Ang total po na plaka na na-release na po natin as of today ay 2,091 plates. Marami na pong mga sirang motor na wala pa pong nabigay na plaka. Pero ngayon po, napakaganda. So meron po tayong distribution ng ating mga plate. Isinabay naman kanina ng PDEA ang surprise drug testing sa mga TODA drivers na kumukuha ng kanilang mga plate numbers. Target po nating makapag-test ng at least 70 drivers. Kasama na rin po siyempre yung mga enforcers natin. Papasalamat ako sa LTO at sa PDEA dahil sa sticker na to ay nagpapatunay na ang mga pasaheros namin sasakay ay safe sila. Target namang tapusin ang pamamahagi ng mga plaka para sa mga motorsiklo bago matapos ang taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Posibleng umabot hanggang Disyembre ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa mga pagkaantala sa Senado. Yan ang babala ni Manila Representative Joel Chua. Ayon kay Chua, sakaling ideklarang walang bisa ng Korte Suprema ang impeachment dahil sa umano'y paglabag sa 10-session day rule, maaari itong i-refile pagkatapos ng December 2 na siyang anibersaryo ng unang reklamong inihain laban sa Vice. Sa ilalim ng saligang batas, isang impeachment proceeding lang ang maaari sa loob ng isang taon. Pero iginigiit naman ng mga mambabatas na walang nilabag na batas ang Kamara sa paghahanda ng Articles of Impeachment. Samantara, humiling ang Korte Suprema ng karagdagang impormasyon mula sa Kamara para pag-isahin ang mga petisyon ng kampo ni VP Sara, kabilang ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang bunsod ang impeachment kay VP Sara dahil sa mga alegasyon ng abuso sa confidential funds, pananakot sa mga opisyal at umano'y paglabag sa saligang batas. Hindi tugtugan ang dinaluhan ng mga tagahanga ni Ed Sheeran sa Soho Henny's Gallery sa London, UK, kundi ang kanyang unang public art exhibit. Pinamagatan nitong The Cosmic Car Park Paintings, kung saan ibinida ng British singer-songwriter at ngayon artist ang kanyang mga orihinal at printed artworks na kanyang pininta sa isang bakanteng parking lot habang nagpapahinga sa tour. Layunin ng exhibit na makalikom ng pondo para sa Ed Sheeran Foundation na sumusuporta sa music education project sa UK. Sinimulan ni Sheeran ang pagpipinta matapos ang kanyang Divide Tour noong 2019. Libre ang entrance exhibit na bukas hanggang August 1. Mabibili rin ang printed artwork sa halagang $400 at mapupunta ito kita sa foundation. Kaya, tara na sa UK, pa diba? Susunod, commuters pabor sa anti-sardinas policy sa mga PUV. Pero jeepney drivers, bakit umaaray? At sa palakasan, Pinay player tennis sensation Alex Ayala, balik Pilipinas. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ng mga operatiba ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation ang tinagurian ngayong Alice Go of the Metro, na tulad ng notoryosong pinatalsik na alkalde ay nagpanggap rin bilang isang Pilipino. Nadakip nitong July 13 sa NAIA 3 ang Chinese national na si Wang Xiujun na nagpakilala bilang umano'y Filipino sa ilalim ng pangalang Kasia Palma Polikit. Si Wang ay isang Chinese na may hawak na Philippine Investors Visa at ngayon ay negosyante na nagbebenta ng electric vehicles sa bansa. Pero lumalabas sa report ng NBI, iisa lang ang fingerprint records ni Wang at ni Polikit. At tulad ni Alice Go, si Wang ay may hawak ring Philippine passport at birth certificate via late registration. Sa ngayon, nasa ilalim na ng BI facility si Wang at inihahanda na ang deportation proceedings.
Problemado ang ilang jeepney driver at konduktor dahil humihinaan nila ang kita ngayong umiiral ang anti-sardinas policy o yung pagbabawal sa overloading ng mga PUV. Nagpaalala naman ng LTO na pwedeng mauwi sa revocation ng lisensya ng mga driver ang paglabag sa polisiya. May balitang A to Z si Ace Cruz. Matumal ang kita ngayon ang konduktor ng modern jeepney na si Janjan at ang driver niya si Carlo. Dahil ito sa pinaigting na pagbabawal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office sa anti-sardinas policy. Ito yung mga pampubliko sa sasakyan na siksika na tila sardinas na ang mga pasahero. Nag-aalanganin din kami magpa-standing kasi minsan. Kasi nga baka mabulaga na kami mahuli ng mga LTO. Nag-aabol din kami ng boundary. Kasi pag di kami makabol ng boundary, wala rin kami mauwi. Dahil dito, obligado silang habaan ng oras na kanilang pamamasada. Nung standing kami sir, mga 4 na ikot, 5 ikot, kaya na. Pero ngayon, kailangan mag-8, mag-7. Gagabi na talaga. Dati nakaway kayo mga alas 6. Ayon sa LTFRB, depende sa laki ng jeep. Halimbawa sa tradisyonal na naglalaro sa 12 hanggang 32 passenger, ang limit nito. Hanggang 32 passengers din ang limit sa modern jeepneys pero pinapayagan dito ang hanggang 5 standing passengers. Pabor sa anti-sardinas policy ang ilang commuter. Minsan agawan. Tapos siksikan. Mahirap. Kaya minsan nahuhuli kami ng sakay dahil nauna yung mga malalakas eh. Depensa ng ilang konduktor at driver, gustuhin man nilang sumunod, hindi na nila mapigil ang mga pasaherong gusto makasakay lalo na tuwing rush hour o umuulan. Bagay na pinalaga ng LTO. Huwag po natin i-kompromiso yung safety ng passengers. Alam naman po natin, pag overloaded yung sasakyan, maaaring pumutok yung gulong. Kapag yan po, promeno, baka hindi na po maitulak, magkatulakan na po sila. Labagan niya ito sa overloading policy na may multang 1,000 pesos sa first offense. While mababa po yung penalty, meron pong demerit system na pwedeng ma-revoke or ma-suspend ang inyong lisensya. So, kung pwede po, kung maaari po, kontrolin po ninyo yung mga sumasakay ng mga pasahero sa inyo dahil at the end, kayo po yung kawawa. Magde-deploy anya ng dagdag na enforcer sa LTO sa iba't ibang lugar para matiyak na nasusunod ang anti-sardinas policy. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng bagong passenger terminal building sa Katiklan na inaasahang magpapalakas ng turismo sa Boracay at buong Western Visayas. Sa pangunguna ng Mega Wide Construction Corporation na siyang kontraktor para sa naturang passenger terminal building, inaasahang mas malaki ang floor area na may 36,000 square meters, 6 na board bridges at 36 na check-in counters. Ayon sa Pangulo, hindi na kailangan dumaan ng Maynila ang mga turista dahil diretso na sa Boracay mula Katiklan ang mga biyahe na siyang magpapaunlad ng turismo sa rehiyon. Tinataya nga abot sa 7 milyong pasahero taon-taon ang inaasahan dito. Target itong matapos sa 2027. We have been talking about Iloilo. We have made agreements with in Bohol, in Siargao, and there will be others more. Ngayon ay pinag-uusapan pa lang, so I don't want to let the cat out of the bag because they are still in discussions. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nasawi ang Pinay caregiver na si Leia Mosquera, 1 buwan magmula ng madamay sa June 15 attack ng Iran kontra sa Israel. Nagpaabot ng pakikiramay ang ahensya at tiniyak na aakuin ang pagpapauwi sa mga labi ng naturang OFW. Samantala, good news, dahil ligtas ng nakauwi ng bansa ang lahat ng 17 Filipino crew ng MV Magic Seas, 1 linggo matapos ang pag-atake ng Houthi rebels sa kanilang barko sa Red Sea. Swerteng nakatakas ang mga tripulanteng Pinoy bago lumubog ang barko at ngayon ay bibigyan ng tulong pinansyal, psychosocial counseling at health check-ups ng pamahalaan.
Sinimulan na ngayong Lunes, July 14 ang printing ng nasa 200,000 balota para po yan sa BARM parliamentary elections, kabilang ang test ballots, roadshow ballots at mga gagamitin sa mock polls. Kasabay ito ng pagpirma ng kasunduan ng National Printing Office, Miru ICS-CESTI Joint Venture at Commission on Elections patungkol sa kauna-unahang parliamentary elections sa October 13. Sa August 24 naman, target ng komisyon na pasimula ng printing ng official BARM ballots hanggang August 28. Tinatayang nasa 2.3 million BARM ballots ang nakatakdang imprenta ng NPO kung saan kasama ang larawan ng mga kandidato, logo ng political groups at option na none of the above. 4 na araw naman ang ilalaan ng komisyon sa verification nito. Samantala, bukas naman ang ilang political groups sa BARM na gawing by appointment o i-reallocate sa ibang probinsya ng rehiyon ang nahiwalay na 7 seats na originally ay nakalaan sana para sa Sulu bago ito alisin sa BARM. Gayunpaman, ongoing pa rin ang usapin at pagsasaligal rito. Meron pang packing and shipping ng balota. Yung shipping, gusto namin makarating yung balota lahat-lahat bago mag-third week o bago matapos ang buwan ng September. Balik bansa na si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos ang kanyang makasaysayang laban abroad. Bumisita si Alex sa kanyang alma mater sa Kolehiyo San Agustin sa Makati City para pasalamatan ang paaralang nagsilbing bahagi ng kanyang paglalakbay sa larangan ng sport. Nagsimula si Ayala sa tennis courts ng CSA bago makilala sa mundo ng International Tennis Games. Tinanggap ni Ayala ang imahe ng Santo Niño, isang school doll at shirt mula sa Vice Rector ng paaralan na si Father Julian Mazana. Ayon sa CSA, naghatid ng inspirasyon ang pagbisita ni Ayala. Tanda na lahat ay posibleng maabot ang pangarap kasabay ng sipag at determinasyon. Congratulations and welcome back, Alex! Sa aming pagbabalik sa showbiz, Jump ng Blackpink, chart toppers sa Spotify at iTunes. At Diyosa Ann Curtis, kinilig ng makatagpo si PSG. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Trending sa social media ang fangirl era mode ng nag-iisang Diyosa na si Ann Curtis sa kanyang kilig moment ng makaharap ang K-drama star na si Park Seo-joon. Samantala, balik eksena sina Rosé, Liza, Jennie at Jisoo ng Blackpink sa bagong single na Jump na tumalon ngayon sa tuktok ng charts. Ang Balitang A to Z Showbiz, hatid ni Rod Garabon. Ann Curtis and her fangirl era. Sinong mag-aakala na ang nag-iisang Diyosa ay humahanga rin pala? Nangyari yan nang makatagpo ni Ann ang K-drama star na si Park Seo-joon sa katatapos ng branded fan meet para kay PSG nitong July 12 sa Araneta Coliseum. Trending sa social media ang tila kilig moment ni Ann nang ipakilala sa Korean actor. Sumikat si PSG sa K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim at Itaewon Class. Habang bibida naman ngayon si Ann sa Pinoy adaptation ng K-drama series na It's Okay Not to Be Okay na mapapanood na dito sa A to Z simula sa July 21. Samantala, Blackpink is back in your area. Indeed! Matapos nga ang 2 taon para mag-focus sa kanilang solo careers, balik eksena sila Rosé, Liza, Jennie at Jisoo sa pag-arangkada ng kanilang Deadline World Tour sa North America nitong weekend. Sabay sa kanilang world tour, tumalon sa tuktok ng charts ang kanilang bagong single na Jump. Nanguna ang Jump sa Spotify Daily Top Songs Global Charts with more than 6 million streams. At nagtop rin sa worldwide iTunes Song Chart. Keep jumping, Blackpink!
Para sa balitang A to Z Showbiz, Rod Garabot. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa Scottish philosopher, historian at essayist na si David Hume. Ayon sa kanya, ang matalinong tao, inaayon ang kanyang paniniwala sa patunay at ebidensya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!